Inuna ng ilang international human rights groups ang ginawang pagpapahubad sa mga inmate ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Inhuman at labag daw sa kanilang karapatan ang kumalat na mga hubot-hubad na larawan ng mga inmate. Kuha raw ang mga litrato sa ginawang surprise inspection ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan nakumpiska ang ilang kontrabando. Kanina nagtungo ang mga kinatawan ng CHR o ng Commission on Human Rights sa kulungan para hinga ng pahayag ang mga preso. Pero ang PIDEA, maging ang lokal na pamahalaan ng Cebu, nanindigang walang mali sa ginawang pagpapahubad sa mga preso. May report si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng pagkalat ng mga hubot-hubad na larawan ng mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, hindi nakaligtas sa mata ng Amnesty International ang tila nakakabahala raw na pagtrato sa mga preso. Mukhang hindi ata kasama dun sa operations manual nila yung hubaran at iparadang nakahubad sa grounds yung mga inmate. Nakakabahala na ang problema talaga ay nasa gobyerno din. In the first place, paano nakapasok yung mga kontrabando? Kuha ang mga larawang ito noong Martes na magsagawa ng surprise inspection sa kulungan bilang bahagi ng Operation Greyhound. Ilang kontrabando ang nakumpiska mula sa mga preso. Kung tutuusin, ayon sa Amnesty International, pwedeng magsampa ng reklamo ang mga inmate dahil sa umunoy paglabag sa kanilang karapatan. Ito ay actually violation sa Anti-Torture Act na ipinasa natin noong 2009. Violation din to sa UN Convention Against Torture na kung saan tayo ay nakapirma at nag-ratify. Si ACT Teachers Representative Antonio Tino ng House Committee on Human Rights, tinawag namang lantarang paglabag sa karapatang pantao ang ginawang pagpapahubad sa mga preso. Umalma rin ang Human Rights Watch. Anila ipinagbabawal sa international standards sa mga prison search na ginagamit sa panghaharas, pag-i-intimidate at labag sa privacy ng isang preso. Hindi raw napatunayang kailangan ng strip search. Ang ginawa raw sa CPDRC na pagpapahubad at pagkuha pa ng mga larawan ay malinaw na inhuman at degrading. Dapat daw na magkaroon ng hiwalay na investigasyon tungkol dito at papanagutin ng mga opisyal na may pakana nito. Nauna nang sinabi ng Commission on Human Rights na paiimbestigahan nila ang insidente. Kanina nagtungo sa CPDRC ang mga kinatawan ng CHR Region 7. Hindi sila pinayagang makapasok noong una. I'll make a report. I will recommend him for contempt. Muling pumasok ang tauhan sa loob para ipagpaalam ang gagawing investigasyon ng CHR. Pero muli lang silang tinanggihan. If you have nothing to hide inside there, allow us to do. We have our mandate. Matapos ang halos isang oras, pinayagan din makapasok ang mga taga-CHR. Pinayagan din silang kunan ng pahayag ang ilang inmates. Ayon sa CHR investigator, ang dahilan ng kanilang pagsisiyasat ay para makagawa ng mga polisiya na sasaklaw sa ganitong mga insidente. It can be allowed for security concerns, no? There can be other siguro methods that can be adopted instead of stripping search. Sa labas naman ng CPDRC, naroon ang ilang kaanak na mga inmate na hindi pinayagang makadalaw dahil sinuspinde muna ang visiting hours. Masama raw ang kanilang loob matapos mabalitaan ang ginawa sa mga inmate. Luwi kayo si Roy. Nakilang dito nagtanas kong anak. Hindi na lang. Naku mamais ko ano, balita lagi nakakitas balita bahila ko sa kong anak. Nanindigan naman si PIDEA Regional Director Yogi Ruiz na walang mali sa ginawa nilang pagpapahubad sa mga inmate. Sa kabila ito ng kaliwat ka ng batikos. Judgment call daw nila ito para na rin sa kaligtasan ng lahat. May 3,600 inmates sa CPDRC at 289 lang ang raiding team na binubuo ng PIDEA, PNP at AFP. It was my call to have them undress. Kaysa isa-isa ho na to og rikisa, wata kabalo nga basig na ay nakasukbit diha og bladed weapon. Wala rin daw inabusong inmate. Nakahiwalay raw ang mga babaeng bilanggo at hindi sila pinaghubad. It was a judgment call that time. I apologize if that is the interpretation sa uban nga atong gi-degrade, but there was never intention. The intention there was for the protection sa ato ang mga personnel ug sa protection pud sa mga piniriso. Sinigundahan naman siya ni Cebu Governor Junjun Davide. Pero wala sila maltreating alay, no? Wala sila bunali o ronsa. They were just there. They were rounded up.
asked to remove their clothing, what takibaon sa pagipanago nila. So I don't see anything na violative sa human rights, no? Dignity or sa balo. Pero si Vice President Leni Robredo tutol sa napiling paraan ng PIDEA. Maraming paraan para gawin ito na hindi ipapahamak, hindi ipapahiya yung mga inmates natin sa Cebu City. Maging si Cebu Archbishop Jose Palma, hindi pabor sa ginawang pagpapahubad sa mga preso. To the extent that that is true na pahubon, we know that there are rules. We know that we could not subject the person to shame. Tina Panganiban Perez, GMA News.